Nagsampa na po ng kaso laban sa mga suspek ang ama ng estudyanteng nasawi sa hazing sa Cavite. Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa anti-hazing law. 14 sa mga suspek ang tukoy na sa ngayon. 6 po sa kanilang sumuko habang may 3 John Doe pa ang hindi pa rin nakikilala. Desidido daw ang pamilya ng hazing victim na si Mark Kenneth Alcedo na ilaban ang kaso hanggang sa dulo. Nakausap din ng News 5 ang 2 neophyte na kasama ni Kenneth na sumailalim naman sa hazing. Hanggang sa ngayon, idinadaing pa rin nila ang mga natamong pasa at sugat matapos ang matinding pamamalo. Nakaranas din daw sila ng panununtok mula sa mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Kinumpirma naman ng PNP na may surrender feelers na ang iba pang suspect. Arestado naman ang 2 lalaking sangkot sa basag kotse modus. Diyan po yan sa Quezon City. Sa kuha nga ng CCTV sa isang funeral chapel sa Barangay Paligsahan, makikita po ang paglapit ng isa sa mga suspect sa nakaparadang sasakyan. Binasag niya ang bintana at ninakaw ang mga mamahaling gamit sa loob ng sasakyan at saka tumakas ito. Ayon po sa biktima, nagpark lamang sila sa lugar para dumalaw sa burol. Ayun na, nang mangyari nga po ang pagnanakaw. Nahuli ang mga suspect sa follow-up operation. Nabawi po mula sa kanila ang mga alahas at iba pang gamit na nagkakahalaga daw ng 2.8 million pesos. Nakumpiska rin sa 2 motorsiklo, baril at granada. Mahaharap sila sa reklamong robbery, illegal possession of firearms at unlawful possession of explosives. Naghahanda naman ng Philippine National Police o PNP sa mga posibleng kilos protesta kasabay ng anibersaryo sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa PNP, may mga nagkakasa ng protesta sa Villamor Air Base sa Pasay City. Titiyakin daw ng PNP na hindi makakagambala sa publiko ang nasabing kilos protesta. Nangako rin po silang paiirali ng maximum tolerance. Nakabantay din daw ang mga pulis sa Davao City na baluarte ng mga Duterte. March 11 noong nakaraang taon nang arestuhin po si Duterte sa NAIA Terminal 3 paglapag ng kanyang flight mula sa Hong Kong. Kasunod po niyan, ibiniyahe na siya sa The Hague sa the Netherlands para kaharapin ang kasong nag-ugat naman sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa